Remember, nung February, yung 5-1 yung makunat level natin, no? Somewhere here, yan. Nung natawid natin yan, bigla naman tayong hinarang din nung around $5,200 area. So ilang beses na po siyang nauuntog dyan in the recent history. 1, 2, 3, 4. Ito almost, pero failed pa rin yung breakout niya. Now, again, attempting. No? Pang-5 beses. Magiging successful na kaya siya? We don't know. Nandyan po kasi siya sa resistance area niya. Pero one good thing na ginawa ni Goldie kanina, binrake niya po itong trend line na to at binasag niya rin yung pivot. But si Goldie, pagpasok naman ng New York session, minsan nag-iiba yan ng ugali. No? Using our TPI trading system, medyo nakakakita na tayo ng konting exhaustion dahil meron na pong 2 red dots dito sa area na to and nasa resistance area na rin yan. So usually, yung mga TPI traders natin don't want to open a long position dyan sa malapit sa resistance kahit na nangangati na. No? Yan, alright? So you want to have a clear breakout sa 5,200 before opening a long position, or at the very least, you wait for a good opportunity or buy the dip setup. Wag na dito. Pababain mo pa ng konti, patuluin mo lang ng konti. Alright. Pag maging successful man itong $5,200 level na ma-take out natin, ang next is 5217. Ito po previous swing high na to. But looks like ito, konti lang po yung trades dyan sa area na yan. So we can expect also gold once na maging successful yung 5.2 natin and 5217, diretso siya dito sa 5237 area. Alright, so dito possible na magkaroon tayo ng mga resistances. Alright, sa support area naman, mga titos and titas, meron tayo nakitang medyo malinaw na support dito kanina at around 5120. Yan, so mag-aak po ulit ito sa support. If this will not hold, we're gonna look at the next resistance level, 50,070 area.